Today's video mga kasari, it's all about answering comments doon sa aking comment section. Napakarami ko na palang mga dapat sagutin dito sa aking comment section, mga questions ng mga inquiries sa aking mga supporters dito sa ating channel. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong, maraming salamat po sa inyo. At sorry po talaga dahil ngayon ko po lang talaga nabasa yung mga comments ko. So sobra ko pong busy. Dahil alam nyo naman pong ako lang po dito mag-isa sa ating tindahan at nagbakasyon pa tayo ng almost 2 weeks doon sa Infanta Pangasinan. Marami tayong pinuntahan at hindi ko napapansin itong aking tablet. So hindi ko talaga actually na-check yung aking mga comments doon sa aking YouTube channel. So, sorry po talaga mga kasari sa inyong lahat dyan. Happy New Year po! Eto na po, back to normal na po tayong lahat. Ako sa sarili ko, back to normal na po ako mga kasari. Dito na po tayo uli sa ating tindahan. At masayang-masaya pa rin po akong i-share sa inyo na eto, kahit na umalis po tayo ng almost 2 weeks na hindi tayo nagtitindahan, eto pa rin po. Magandang-maganda pa rin po ang tindahan natin. Punong-puno pa rin po. Kumbaga, na-save ko pa rin yung kapital o puhunan. Hindi ko po lahat ginasto sa aking nakwatsa sa labas. Kasi po, mahalaga po sa akin ang aking tindahan. Sorry po sa pagsasalita ko kasi iniiwasan ko lang masagi yung dila ko kasi nasakit. So, ganito lang ako magsasalita. Ngayon, next time, okay, so alright ito mga kasari. Mga 2 days pa siguro, hindi na siya masakit. So, for today mga kasari, napakarami nating in-update. Ayun, nag-update na naman. Napakaraming bigas. Nag-update tayo sa iba mga chichirya na nawawala. Yung iba nating mga dilatas na nawawala din, na hindi kumpleto dahil umalis tayo. Ngayon ay kumpleto na pong lahat. May tinapay na tayo. May mga noodles na tayo na kumpleto ko na po. Yung ating itlog na i-share ko noong nakaraan ay 6 trays yun. Ngayon ay almost 2 trays na lang. 2 days lang po yan. So medyo bumalik-balik na rin po yung aking mga suki. At marami po ang natutuwa dahil nag-o-open na akong muli kasi bukod sa nahihirapan sila sa GCash kung saan sila magpapa-cash out, kung saan sila magpapa-cash in. Masayang-masaya na pong muli mga kasari ang aking mga customers kasi nandito na naman tayo, makapag-servisyo na naman tayo sa ating mga mamimili, ang ating mga regular customers na tinatawag dito sa ating tindahan. So for today's video mga kasari, ang video ko na to, gusto ko lang pong sagutin yung mga nagtatanong dito sa aking channel. May isang kasari tayo na nagtatanong, magkano yung nandun daw siya sa Dubai ngayon at by the time na uuwi daw siya dito sa Pilipinas, mega love shoutout sa'yo kasari. Kung sino man yon, ayan, mega love shoutout sa'yo. Hindi ko na ano yung pangalan, pero ganito po yung kanyang message sa akin, yung comment. Pag time daw na uuwi na raw siya dito sa Pilipinas, pwede na ho ba raw yung 30,000 pesos bilang panimula sa kanyang sari-sari store kasi matagal na po raw siyang nanonood sa mga nag-vlog tungkol sa sari-sari store and napadpad siya dito siguro sa ating channel at iyon na itanong niya sa akin parang interested din siyang mag-invest ng ganitong klaseng pagkakakitaan. So tinanong niya kung pwede na po ba raw 30,000 bilang panimula. Well, mga kasari, mega love shoutout. So pwede na po yan mga kasari ang 30,000. Hindi man natin masabing marami na yan kasi mahal na po talaga ngayon ang mga items dito sa ating tindahan. Pero pwede na po yung panimula ang 30,000 pesos mo kasali. Bumili ka lang po ng mga basic lang muna, yung fast moving na sa tingin mo is kailangan ng mga kapitbahay mo, kailangan ng location mo kung saan ka magtatayo ng iyong panimulang sari-sari store. So, okay na po yan mga kasari ang 30,000 pesos. Ayan. Mega love shout out sa iyo. And thank you so much sa panood dito sa ating channel at pag-subscribe. So, next naman mga kasari, punta naman tayo doon sa isa pang nagtatanong naman na kasari natin na tinatanong niya kung daw nagka-cash in daw siya. Nagpa-cash in daw siya, hindi ko alam kung may tindahan siya or customer lang siya. Nagpa-cash in daw siya pero hindi daw pumasok sa kanyang number, sa kanyang GCash. Ano ho ba raw ang kanyang gagawin? So naghingi siya sa akin ng tulong. So ngayon, dahil sorry po kasari kasi ngayon lang po talaga ako nagbabasa ng mga, nagbabackread ako ng mga comments. So ngayon ako nagkaroon ng time na magbasa. So nabasa ko yung comments na yun na sinasabi niya, nagtatanong siya
nagpa-cash in daw siya, hindi daw pumasok sa kanyang GCash, ano daw ang kanyang gagawin. Kahit late na ito mga kasari sa mga viewers ko dyan na halimbawa mangyari sa inyo to, na magpa-cash in kayo tapos hindi pumasok sa inyong GCash, ganito lang ho kasimple ang gagawin kasari. Puntahan nyo yung pinag-cash inan nyo. I-check nyo sa kanya kung talaga bang nag-send successfully yung kanyang process na ginawa sa GCash ng number mo. Iyon. Tingnan nyo, sabihin niya, hindi na niya makita kasi natabunan na, matagal na. Pwede pa rin po iyang i-check. Tingnan nyo po, pa-check mo sa kanya kasari yung kanyang inbox. Kasi naka-detailed yun doon, date by date, few hours, yesterday, previous days, yun, nandun yun lahat. Nandun yun lahat mga kasari, naka-record yan. So, pwede nyo i-check doon sa inbox, doon sa pinag-cash-inan mo, kung talaga bang successfully process ba talaga ang ginawa niyang cash in sa number mo, di ba? Kasi baka mamaya hindi nga niya na pindot yung blue, yung maliit na check doon na i-highlight mo yon, tapos saka mo i-send ng baka nakalimutan niya kaya hindi pumasok sa GCash number mo. Ganun po ang gagawin mo. Kasari, sorry po. Late na po ang ating sagot kasi nga hindi ako nakapagbasa, pero next time talaga I see to it na magiging na tayo, magiging kumbaga updated na tayo sa pag-check. Kasi nga naman nataon ng may mga celebrations like Christmas and New Year and nagkataon na umalis tayo kaya hindi ko talaga napansin yung mga comments doon sa aking comment section dito sa ating channel. But again, sorry and mega love shout out sa inyong lahat dyan and Happy New Year! So, meron pa rin po tayong another question na naman doon sa ating commentor again. Ang tanong naman siya, kung kailangan po ba raw i-renew yung BIR natin. So, depende po yan mga kasari sa amin dito. Yung BIR registration certificate ay hindi na nire-renew. Kasi, hindi kagaya, i-renew lang, pero hindi mo na kailangang magbayad ng another 600. Wala na yun, wala na yung ganong klaseng rule ng BIR. I-renew lang and then without payment na hindi na tayo magbabayad kasal. So ngayon naman meron din na tayong mga, dahil nga sa January na, kung anyong tindahan ay rehistrado, may permit, marami tayong mga responsibilities ngayong January mga kasari, huwag natin kalimutan. Mag-start na ako this Friday, which is, today is Thursday, so tomorrow po yun mga kasari. Mag-start na ako mag-renew ng aking mga permits para hindi tayo mahuli at hindi tayo alam nyo na, mabigyan ng penalties. So yun, mag-start na ako doon bukas yun kasari, and medyo yung ko kasi hindi maganda yung pakiramdam ko sa akin dito kasi medyo masakit, pero matitiis-tiis ko na, hindi kagaya noon, hindi ang hirap pala pag nakagat mo pag kumain. So mga kasari, pag kumain pala tayo dapat para talaga magdahan-dahan, hindi pa bigla makagat mo kasi kung pabigla kang magnguya tapos bigla kang lilingon na ganun, lalo na kung may bumili, yung time na yun may bumili na nakagat ko tuloy, kaya yan, nagsasuffer ako ng na ngayon 3 days na, ayan. So minom lang ako ng honey, so medyo naman, tapos by Jessie kasi masakit, ayun. So yun mga kasari, napakarami ko ng daldal. Pakita ko muna sa inyo mga kasari kung ano na bang meron dito sa ating tindahan. Kasi nga naman umalis tayo, baka sabihin nyo pinabayaan ko na yung tindahan ko. No. Hindi po yan pwede pabayaan mga kasari. Kasi ito yung ating bread and butter. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyong lahat, sa atin, sa mga baguhan, o sa aming app pa lang na mag-i-invest ng sari-sari store. Dapat ingatan palagi ang ating mga stocks. Kasi kung wala na tayong stocks, wala na tayong pang-rolling, wala na tayong pambenta, diba? Ano na mangyari? So, eto mga kasari, pakita ko muna sa inyo ang aking stocks this January. First na in-update natin, ayan, diba? Sobrang saya mga kasari, sobrang haba ang ating rice. Actually mga kasari, 3 days na tayo nag-open and twice na tayo nakapag-update ng ating bigas, diba? Super miss tayo ng ating mga mamimili. Kahit wala tayo ng 2 weeks, hindi pa rin sila nawawala dito sa ating tindahan. And another mga kasari is naka-update tayo sa ating ito, pandelichi natin, which is very very much mabenta. Tag 35 lang ito. Ayan, ay bago yan mga kasari. Ang ating itlog, ayan, sinabi ko sang itlog natin, yan na lang, 6 trays. Out of 6 trays, 2 days lang, yan na lang po. Meron din po tayo ditong bagong Yakult, ayan, 2 rings yan. 1.5 na lang natira, nandun sa rep yung iba, kasi bago yan mga kasari.
Wala tayong sibuyas, ahos lang muna. Meron tayong mga sugar, kailangan na namang update yan. Nag-update ko na yan, pero naubos na yung in-order ko. Order na naman ako niyan, mamaya or bukas. Yung mga boxes natin is puno yan ng paninda, no? And dito, umaapaw yung ating mga dilata. Hindi na magkasya dito sa line na yan. Punong-puno yan. O diba, hindi ako magastos mga kasari. Kahit umalis ako, meron pa rin ako mga stocks. Joke. Ayan. And eto, ayan o mga kasari. Marami pa rin nakasabit-sabit dyan. Ayan. O diba, love na love ko yung tindahan ko. Ayoko na mawala ng stocks. Kaya hindi ako masyado naging magasto sa labas. Ayan. Nandito. Ayan. So, ano masabi niyo mga kasari? Ako ba ay magastos na lakwatsera o hindi? Love ko lang. Ang sagutan dyan mga kasari is love ko lang ang aking tindahan. Kaya pinapanatili ko ang mga stocks nito. Ayoko na mawalan. Lalo na ang puhunan natin sa ating cash in and cash out. Ayan. So ito lang po ang ma-share ko today mga kasari. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood dito sa ating channel. And sorry po sa mga late ko na mga sagot doon sa inyong mga inquiries. Maraming salamat po muli sa inyong pagpanood. And see you on my next video. Bye-bye!